Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita na ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa nasabing ceasefire deal sa pagitan ng United States of America at ng Iran at kanyang pinupuntirya ang nuclear deal ng United States of America at ng Iran. Anya, wala raw siyang alam kung ano ang pinagkasunduan ng magkabilang panig. Ganun pa man, kung may deal man o wala ang United States of America at ang Iran, ay hindi pa rin daw sila makakapayag na magkakaroon ng nuclear weapon ang Iran. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong na niyan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 16, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay may kaugnayan sa nangyaring ceasefire deal sa pagitan ng United States of America at ng Iran at ang hinaing ng Israel. Wala nang duda. Alam na ng buong mundo na talagang magkaibigan ang United States of America at ang Israel. Wala ring duda na talagang magkalaban ang Iran at ang Israel. Katunayan, maraming mga militanteng grupo sa iba't ibang bahagi ng Middle East ang sinusuportahan ng Iran at ang mga pakay ng nasabing mga militanteng grupo ay upang wasakin ang Israel at i-wipe out ang lahi ng mga Hudyo sa balat ng mundo. Kaya, nang magsagawa ng malalaking joint strike ang United States of America at Israel laban sa Iran, walang duda na pabor ito para sa Israel. At ang pinakatalagang gustong mangyari ng Israel ay tuluyan ng mawala ang nuclear weapon project ng Iran. Yan din ang gustong mangyari ng Saudi Arabia. And of course, yan din ang gustong mangyari ng United States of America. Pero nababalot ng isang napakalaking katanungan ang naulat nitong nakaraang araw na ang United States of America at ang Iran ay nagkasundo na. Pero hindi isinapubliko kung kasama ba sa kanilang agreement ang tuluyan ng pag-give up ng Iran ng kanilang uranium enrichment at pagsasagawa ng kanilang nuclear weapon. Dito nanggagalaiti sa galit si Prime Minister Benjamin Netanyahu sapagkat ayon sa kanya ay tila walang kabuluhan ang kanilang mga ginawang pag-atake kung hindi tuluyang mawawala ang nuclear weapon project ng Iran. Dahil kung sakaling magkaroon na ng nuclear weapon itong Iran ay maaaring maging target ang mga Hudyo. Inaabangan ng maraming mga tao kasama na si Benjamin Netanyahu ang mga anunsyo ni President Donald Trump na tuluyan ang nag-give up ang Iran sa kanilang nuclear weapon project at ng kanilang uranium enrichment. Pero walang ganyan na binibitawang pahayag si Donald Trump. Maliban sa sinabi ni Donald Trump sa kanyang social media account na tuluyan ang nabuksan ang Strait of Hormuz at in-encourage ba nito lahat ng mga bansa na dumadaan sa Strait of Hormuz na umpisahan na nilang umarangkada ang kanilang mga barko at back to normal na ang Strait of Hormuz at wala ring toll na kukunin ang Iran. Dito, maraming mga ibinabato sa social media kung ano nga ba talaga ang pakay ng United States of America sa pakikipaggera sa Iran. Marami ang mga nagsasabi talagang hindi pakay ni Donald Trump ang uranium at ang nuclear weapon ng Iran, kundi ang talagang pinakapakay nito ay ang Strait of Hormuz o ang langis ng Iran, gaya ng ginawa ng Amerika sa Venezuela na ngayon ay kontrol ng United States of America sapagkat ang itinalagang presidente ng Venezuela ay kaalyado ng Amerika. Kung baga,
nagiging beneficial ang United States of America sa oil production ng Venezuela. Pero ngayon, taas noong inanunsyo ni President Donald Trump ang Strait of Hormuz na bukas na ito, pero walang inanunsyo na talagang pumayag na ang Iran na hindi na sila magpapatuloy sa kanilang nuclear weapon project at tuluyan na nilang isusuko ang kanilang uranium enrichment. Dito, nagbigay ng pahayag ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at tahasang sinabi na kung merong agreement ang Amerika at Iran o wala tungkol sa kanilang nuclear weapon project at uranium enrichment, hinding-hindi pa rin makakapayag ang State of Israel na magpapatuloy ang Iran sa kanilang nuclear weapon. Ano naman kaya ang ibig sabihin nito? Simpleng pahayag lamang ito ni Benjamin Netanyahu, pero malalim ang kahulugan. Ang salitang sinabi ni Netanyahu na hindi sila makakapayag na magpatuloy ang Iran sa kanilang nuclear weapon, nangangahulugan ito na kahit mag-isa na lang ang Iran ay patuloy pa rin nilang aatakihin ang Iran hanggang sa hindi sila makapagpatuloy sa kanilang proyektong nuklear. Dahil ang paliwanag ni Benjamin Netanyahu, naninilikado ang lahi ng mga Hudyo kung sakaling magtagumpay ang Iran sa kanilang nuclear weapon project. Ngayon nga, na wala pang klaro kung meron na bang nuclear weapon itong Iran, ay tinatarget na ang Israel sa pamamagitan ng mga proxies nito gaya ng Hezbollah ng Lebanon, Houthis ng Yemen at Hamas ng Gaza. Meron daw silang karapatan na protektahan ang kanilang lahi. At upang mangyari yan, isa sa kanilang paraan, huwag pahintulutan ang Iran sa kanilang nuclear weapon. At ang malubha mga kaibigan, bilang pagtutol ng Israel sa ceasefire deal ng United States of America at ng Iran, sinabi ni Netanyahu na magpapatuloy pa rin sila sa kanilang ofensiba sa Hezbollah ng Lebanon. Ang pag-atake sa Hezbollah ng Lebanon ay mortal sin para sa Iran. Isa yan sa mga pinanggagalaiti ng Iran. Isa rin yan kung bakit tumatagal ang pag-uusap ng United States of America at ng Iran. Kaya sa mga pahayag ni Benjamin Netanyahu, tila naninilikado pa rin ang ceasefire ng United States of America at ng Iran sapagkat sinabi ng Iran na kung magpapatuloy pa rin ang Israel sa kanilang pag-atake sa Hezbollah ng Lebanon, ang kanilang sisisihin ay walang iba kundi ang United States of America. Nako, tila naiipit dito si Donald Trump. Pero mga kaibigan, aabangan natin kung ano nga ba ang nilalaman ng ceasefire agreement ng United States of America at ng Iran. Tututukan natin yan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga contents at baka naman bago ka pa lang sa channel na ito, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. So hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye. Mag-ingat po kayo.